Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is AJ Morse at thank you for joining me today. Pero ngayon, wag muna tayong mag-discuss about politics. Pag-usapan muna natin isang bansa na kinahuhumalingan ngayon ng maraming tao, lalong-lalo na itong ating mga kababayang Pilipino na nagpupuntahan dito para magbakasakali at maghanap ng magandang buhay. At ganoon din sa iba't ibang panig ng daigdig ng mga mamamayan ay nauhumaling din at pumupunta sa bansang ito. Dahil sa ito ay napaka-moderno, napakaganda ng kanilang mga infrastructure, mga building, kanilang mga resorts, at yung kanilang mga developments ay napakaganda. Ito ang bansang Dubai. Dubai, former very lowly fishing and pearl diving village, now became very modern, vibrant, and billionaires haven. Dito nagpupuntahan ang mga mayayaman, especially coming from Australia at yung iba't iba pang mga bansa, pero very attractive sa mga Australians na mayayaman. Ito ay isang city, pero isa ring bansa na masasabi within the UAE, yung United Arab Emirates. Ito nga United Arab Emirates ay mayroong 7 emirates. Ang Emirates naman ay isang country na pinamumunuan ng isang emir. Ang kaibahan dito sa katulad nating democratic country, ang emirate ay pinamumunuan ng emir na mayroong absolute power. Authoritarian. Para silang mga monarchy or kingdom. Na ang posisyon nila ay ipinapasa. Na ito ay pinapasa doon sa mga younger generation. Parang kingdom na mamana ng mga new generation yung kanilang posisyon na yan. Yung pagiging emir. Itong 7 emirates na to, meron silang autonomy within themselves, within the emirate. Meron silang sariling rules and regulation. Pwede nilang i-impose yung kanilang mga rules and regulation doon sa yung nasasakupan nilang emirate. Meron din silang inelect na presidente, pero hindi naman talaga presidential system ang kanilang gobyerno. Meron din silang prime minister. Ang prime minister, siya naman ang namumuno doon sa gabinete. Meron silang cabinet na headed ng prime minister na ini-elect din nila. Pero yung presidente ng UAE, siya pa rin ang may huling salita. Siya ang may final say. Ang kanilang presidente na si Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, siya pa rin ang may final say kung magkakaroon sila ng mga hindi pagkakasunduan. Meron lang dalawang season ang weather ng Dubai. Ito yung hot summer at saka mild winter. Ibig sabihin, pagka summer talaga napakainit. Ang winter naman nila mild lang, hindi katulad ng mga winter diyan sa Canada, sa Australia, etc. May kalamigan din pagka taglamig, pero hindi kasing lamig gaya ng Canada. At sabi ko nga, ang Old Dubai ay isang maliit na fishing at pearl diving village noong early 19th century. Ibig sabihin, mula pa noong 1801 hanggang early 1900, karaniwang kinabubuhay ng mga tao dito yung pangingisda. At saka may mga pearl diver sila, karamihan dyan. Simpleng-simple lang ang buhay nila. At ang isang nagtaguyod ng ekonomiya nila, yung ginawa nilang free port ang kanilang mga pantalan. Yung naka-attract ng ibang traders na gagaling sa Persia, yung Iran na ngayon, galing ng India at East Africa. Nagkakaroon sila ng mga trade exchange dyan. Ito yung tinatawag natin dati na barter trade. So nagkakaroon sila ng mga trading at naging open nga yung Dubai na yan. Noong mga panahon na nag-i-start na magbumuti ang kanilang economy. Ganun nga namuhay ang mga mamamayan doon ng mahabang panahon. Subalit noong 1966,
nag-umpisa magbago ang pamumuhay nila noong madiscover na abundant ang oil nila diyan sa Dubai. Sa leadership ni Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum, transform niya ang Dubai from a small cluster of communities into a modern port city and commercial hub. Yung kanilang kinikita sa langis, dahil malaki yan, laki ng kinikita nila dyan at napakaliit na naman ang kanilang population, nag-umpisa na itong ruler na si Maktoum to develop yung kanilang tourism. Dahil alam niya naman na hindi forever yung pag-produce ng langis, nag-invest siya. He invested heavily on infrastructure. Pinaganda niya yung airport niya, yung mga buildings, yung roads, at yung mga lahat ng yan ay ginastosan nila para maging very modern ang kanilang design ng architecture. Naging very modern ang kanilang disenyo ng mga buildings yan. Makikita nyo yung ang gaganda ng mga itinayong structure dyan, at yan ay nasa idea na nga ng kanilang ruler na si Said Al Maktoum para maging attractive sa lahat ng mga businessmen at lahat ng mga turista from all over the world. At dyan nga, makikita na natin ngayon na panahon na to, matapos ang mahabang panahon na pagtitiis na mahirap ang bansa nila, nakapagpatayo na sila ng pinakamataas na building sa buong mundo, na ito ay umaabot sa 828 meters ang taas, or 2,727 feet. At ito ay natapos noong 2009. Hanggang ngayon ay wala pang nakakatalo sa height ng building na to. Sila rin ang gumawa ng napakalaking artificial land or reclaimed land area na tinatawag na Palm Jumeirah. Ito ay shaped like a palm tree at napapaikutan ng crescent-shaped breakwater. Quarter moon yung design, parang dahon tapos mayroong nakapaikot na protection na parang ang shape ng buwan. Itong Palm Jumeirah na to ay dinevelop at ngayon ay napakagandang lugar for residential at tourism destination. Meron itong maraming hotels, mga villas, at meron din mga commercial area. Ang ganda ng nito, ang ganda ng pagkakadevelop nito. At napakagaling ng engineering na ginawa dito para lang ma-implement ang project nito. Isipin mo, dagat yan, tinampakan. Pinag-aralang maigi ito dahil alam naman natin kung gaano kadelikado ang reclaimed area or yung tinambakan lang para maging lupa para tayuan ng mga building. So ma-imagine mo kung gaano kalaking gastos ang inabot dito para lang maging fit for buildings. Hindi naman kasi simple ang ganitong klaseng project. Yung engineering requirements para matayuan ito ng mga buildings at maging safe. Meron din silang tinatawag na indoor ski resort. Ito ay nakakonekta sa mall. Ang tawag dito ay the Mall of the Emirates. Isa ito sa pinakamalaking mall sa buong mundo. This ski area consists of 22,500 square meters or 2.2 hectares. Mini-maintain ang lamig nito
throughout the year. Buong taon, mini-maintain yung -1 at saka hanggang 2 degrees centigrade para ma-maintain yung kanilang artificial snow. Inside is an artificial mountain, 85 meters high. So meron pa silang talagang artificial mountain na halos 25-story building ang height. At may mga iba-iba siyang design ng mga slope para maging hurdles ng mga nag-i-ski, para maging realistic ang kanilang pag-i-ski. Ganyang katindi ang mga development ng Dubai. Meron na silang isang museum, one of a kind museum, at tinatawag na Museum of the Future. Ito ay may futuristic design, resembles the shape of a moon, or yung earring na may nakita na kayong earring na parang mangga. Ganun na itsura. Designed by Kila Design Architects, made out of stainless steel ang fasad. Puro stainless ito and then glass. Ito ay umaabot sa 30,548 square meters na floor area. So, mga 3 hectares ang floor area nito. Located along the main highway called Sheikh Zayed Road. So, ito, very prominent ito. Nadadaanan ito ng mga bumabaybay dyan sa highway. Bakit ba naging very attractive sa mga Pilipino? Especially itong Dubai. Dahil nga ito sa vibrant economy at yung kanilang growth na napakabilis. Napakarami ng employment opportunity sa Dubai in almost all sectors, whether it's on Entertainment, sa lawyering, real estate, hotel and restaurant, at lahat ng klaseng workers sa engineering, professions, at sa construction. Marami silang opening for this. Marami silang requirement. Attracted din ng mga Pilipino dito for better wage. Medyo malaki ang sweldo kasi rito eh. Kung ikukumpara, malayong-malayo ikukumpara sa Pilipinas. At isa pa, walang income tax na ini-impose ang gobyerno. Kaya lumalabas, kahit mukhang expensive ang Dubai, competitive ang presyo ng gadgets dito dahil mababa rin ang taxes. Yung VAT nila, mga 5% lang diyan sa mga produkto nila. Yung modern structures at saka development in Dubai, yan din ang nagiging atraksyon kung bakit ang mga youth dito sa ating bansa ay nagpupuntahan dyan. Dahil very modern nga, nag-i-enjoy sila at mataas ang sweldo at tax-free ang kanilang salaries. So ngayon, ang tanong, ano ba ang future ng Dubai? Baka naman yan sa isang iglap, biglang mawalan ng mga requirement. Biglang mawalan ng trabaho ang ating mga kababayan. In the next 8 years, tuloy-tuloy pa ang pag-asenso, ang paglaki ng economy tuloy-tuloy ang pag-develop ng kanilang energy, financial services, at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-develop ng kanilang mga infrastructures. Kaya doon sa mga gustong makarating at gustong makipagsapalaran sa paghahanap buhay diyan sa Dubai, may tsansa pa naman. But then again, of course, kailangan meron ka rin naman talagang pagtiyatsaga at sipag. Dahil hindi naman talaga ito will be served to you in silver platter. Kung hindi ka rin naman magsisikap, hindi ka magsisipag, at hindi ka capable na magtiis na malayo sa pamilya mo, hindi para sa'yo ang Dubai. Nagiging very competitive ang mga Pinoy pagdating sa employment dahil din naman sa karakteristik na yan. Yung pagiging masipag, pagiging matyaga, at kailangan dito merong kang determination.
At of course, maging honest sa iyong sarili, maging honest ka sa iyong magiging mga employers. Yan yung mga karakteristik na meron naman talaga tayong mga Pinoy. Kaya, again, kung ikaw ay naghahangad ng makipagsapalaran sa Dubai, meron pa namang tsansa at mahaba-haba pang panahon. Dahil nga na sinabi ko, meron pa silang projection na 8 years na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang magiging progress, magtutuloy-tuloy ang kanilang upward trajectory sa economy at pagde-develop ng technology at iba't iba pang aspeto ng economy katulad ng mga financial services diyan sa Dubai. Kaya sa ating mga kababayan, hindi naman sa ini-encourage kayo na magsialis ng Pilipinas, pero kung kayo ay merong katangian na sa tingin nyo ay kaya nyong malayo sa pamilya ninyo at gusto nyo nang makipagsapalaran, dito sa Dubai, maayos ang peace and order, malaki ang sweldo, tax-free, pero, again, uulitin ko, kailangan meron kayong sipag, determination, at capability para maging competitive ka rin doon sa paghahanap ng trabaho. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat mga kapatid, mga kababayan. At thank you for joining me today. Sana doon sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell. Pati na rin po yung like button. At baka pwede nating i-share ating video para marami makaalam tungkol dito sa ating diniscuss about Dubai, na nagpaplano rin na makahanap ng employment or makipagsapalaran sa ibang bansa. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at magkita-kita po tayong muli.